Itinanggi ng Malacanang na may kinalaman ito sa pagtanggal ng committee chairmanships sa ilang miyembro ng Liberal Party sa Senado. Hindi naman kumbinsido si Vice President Leni Robredo at kinundinan niya ang rigodon. Makibalita tayo kay Jam Sisante. Kakabukas pa lang ng sesyon ng Senado nang tumayo si Senador Manny Pacquiao upang hilinging tanggalin si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore. I move that the position of the Senate President pro tempore be declared vacant. Ang ipinalit sa kanya, si Nooy Minority Leader Ralph Recto. Miyembro si Drilon ng Liberal Party na kritikal sa mga kaso ng pagpatay sa Administrasyong Duterte. Matapos ihalal si Recto, nagmosyon na si Pacquiao upang isa-isang tanggalan ng committee chairmanship ay iba pang miyembro at kaalyado ng LP. Si LP President Senador Kiko Pangilinan tinanggal bilang Agriculture Chair at pinalitan ni Senador Cynthia Villar. Si Senador Risa Hontiveros inalis bilang Health Committee Chair at pinalitan ni Senador J.V. Ejercito. Si Senador Bam Aquino tinanggal bilang Education Committee Chair at pinalitan ni Senador Chis Escudero. Hindi nanlaban ng mga senador na tinanggal, pero naniniwala silang pinagbabayad sila para sa pagtutol nila sa ilang nangyayari sa Administrasyong Duterte. If this is the price to pay to show up on the streets of EDSA, talking about democracy, talking about the issues of violence in our streets, if this is the price to pay, Mr. President, I gladly pay that price. Si Pangilinan hindi na raw nagulat sa nangyari matapos ipaaresto ang kapatido nilang si Senador Laila de Lima noong Biyernes. Posibleng konektado rin daw ito sa pagtulak ng LP Block sa Senado na pagsilitain si retired SPO3 Arturo Las Cañas na nagsabing bahagi siya ng Davao Death Squad na binayaran ni Nooy Mayor Duterte upang pumatay ng mga tao. Ang concern lang natin talaga, yung independence ng Senate ba ay nakokompromiso na? Ang Senado ba ay patungo na dun sa magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan? Wag naman at hindi tayo papayag. Kabilang na ngayon ang mga tinanggal na senador sa minority block ni Senador Antonio Trillanes IV na tatayo munang minority leader. Inaasahan ding sasali sa kanila si De Lima. Kung ang pananatili ko bilang miyembro ng majority ay ibig sabihin magiging kasabwat ako ng isang administrasyon na nagpapakita ng karahasan at di pagrespeto sa karapatang pantao, then buong loob kong niyayakap ang pagiging miyembro ng bagong minority. Itinanggi naman ng Malacanang na may kinalaman sila sa mga pagbabago sa Senado. I think the policy of the president is not to interfere with the other branch of the government. If I hear right, those who replace the current LP senators are belonging to the same party. So, malayo yata yung alam o pakulo ng Malacanang. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, mananatiling independent ang Senado sa kabila ng mga pagbabago. Naantalalawang trabaho sa Senado dahil sa hindi malinaw na linya sa pagitan ng majority at minority. May pagkakataon daw na imbis na magkaisa ang majority, nahahati sila. Nagdesisyon daw ang mayorya ng mga senador na para makamit ang legislative agenda ng Senado, may malinaw na linya dapat. Si Vice President Leni Robredo naman na miyembro rin ng LP, sinabing nang bigyan sila ng mandato, ninais daw nila makipagtulungan sa administrasyon at isang tabi ang politika. Pero sa kabila raw ng kanilang pagsisikap, malinaw di umano na hindi tumatanggap ng pagtutol ng Duterte administration kahit ito ay constructive. Ang nangyari raw sa Senado ay gawain ng administrasyon na gusto ng monopolyo sa kapangyarihan at para i-marginalize ang mga naiiba ang pananaw. Nangyari na raw ito noon na nagbigay daan sa paghari ng isang tao. Hindi raw sila mapapatahimik. Ang mga pagtutol ay bahagi raw ng demokrasya. Jam Sisante, GMA News.